Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Meron na naman tayong debate ngayon, May 8, 2025, alas 11:14 dito sa Pilipinas mga kapatid. Thursday at napakaganda ng ating topic ngayon dahil patutunayan ng ating affirmative na ang mga nag-iika po ay sa demonyo. Affirmative natin dito mga kapatid si Pastor Alexander Santos ng Blood is Salvation Church.
Negative naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong special setup, 7 minutes sa presentation pero 10 minutes sa ating cross-examination. Same din yan sa rebuttal at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli sa affirmative. So, since meron akong ginawang changes sa ating since ginawa ko yung bagong changes sa ating rules mga kapatid, babasahin ko lang sa kanila. Ang change lang naman dito yung sa rule number 10 ko. Ayan. So rule number 1 mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon muna bago magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, pwede siyang sumagot ng 10 seconds na pagpapaliwanag. Reason yan. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya na nilatag niya yan, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, isang objection at isang clarification. At during final conclusion, no objection. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura, kasama na din doon yung mga pagmumura. Napaka-limited lang ng mga word na pagmumura sa alam ko mga kapatid. Pero labas doon, kaya nang nagsisinungaling ka, hindi ka nag-aral, etc. ay pinapayagan ko pa yung mga word na palpak, pwede pa yun sa akin. So kasama dito yung out of topic syempre. Rule number 9, no challenge question, yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko pa pahintulutan yan. Rule number 10, bilang tagapamagitan, may kapangyarihan ako magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad dito sa mga nakasulat na patakaran kung ito ay kinakailangan. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon ako. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon ako, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa hindi nakakilala at konting preview sa inyong patutunayan ngayon. Nahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Hello. Cute pa rin, Pastor Alexander Santos. Sa iba ay brother, sa iba ay basta-basta lang. Patutunayan ko sa inyo na ang mga nag-iikapu ay ulupong. Ibig sabihin ito ay hindi of God sa panahon natin ngayon. At gusto kong bigyan ng identification, mga nag-iikapu na ulupong ay ang mga sekta, okay? Yung mga church na nagbibigay ng utos ng pag-iikapu, ayan ang bibigyan natin ng linaw sa debate na to. So, sana matutunan nyo to. At huwag niyong makita yung mga sarcasm, makita niyo yung puso ng ipapaliwanag ko sa inyo dahil ang pag-iikapo ay isang paraan para kayo ay mabiktima ng mga simbahan at iyan ang ating ipapaliwanag ngayon. So, magandang tanghali sa inyo at sana magustuhan niyo to kay Brother Denmar. I hope na maganda ang laban na to. Maging physical man or sampalan, basta hindi kita maaabot dyan, bahala na ang mga judge dito, mga manonood. Okay. So good night, good day, good night. At para, ano bang araw, alas 11 dyan ngayon, ano? Nalilito na ako Thursday. sa oras. 11. Dito gabi kasi sa akin eh. So magandang araw at magandang gabi sa buong mundo. Okay, syempre yung ating negative naman, pakilala ka kapatid. Yan, good morning sa ating lahat mga kapatid. Praise the Lord. At muli ay pumailang lang tayo sa debate. Matagal na tayong walang debate. No? At baka tayo ay kinalawang na. No? Pero praise the Lord, meron po tayong natanggap na challenge mula kay Pastor Alexander ng Blood is Salvation Church. Yan. So po, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay sumagot sa hamon ng ating kaibigang pastor, isang ordinaryong layman
at simpleng kaanib ng ating Iglesia Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. At tayo po ay representante ng Advent Biblical International Ministry. Yan, yung ABIM, mga kapatid. At gayon din ng 3A Media, mga kapatid. So, pagpalain po tayo nawa ng ating Panginoon at tanging ang Panginoon Kristo lamang ang maitaas sa umagang ito. At dalangin niyo po, mga kapatid, na ang inyo po kapaglingkod na gagamitin instrumento at daluyan ng katotohanan sa umagang ito ay itago nawa sa krus, sa likuran ng krus ng ating Panginoon upang ang Panginoon ang maitaas, maparangalan at makita at marinig ng mga nanonood. God bless po sa ating lahat at maging pagpapala sa atin ang usaping ito. Okay, mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 7 minutes sa pagpapahayag si Pastor Alexander Santos sa kanyang patutunayan na ang mga nag-iika po ay sa demonyo. Your time start now, Pastor. Okay, unang-una gusto ko makita nyo na ang Old Testament law, iyan ay under 10%. Old Testament law ay 10%. Before the law, nandito si Abraham. Nagbigay siya ng 10% kay Melchizedek as one time lang. One time. Hindi na ulit yan. One time lang. So, Abraham nagbigay ng 1% or 10% kay Melchizedek na pag inaral niyan, iyan din ay sa Panginoon. Kay Melchizedek 10% nagbigay si Abraham at iyan ang ginagamit ng mga marami nagtuturo sa inyo na sinasabi, before the law, meron na ring 10%. Pero ang purpose niyan ay doon sa mga napanalunan niya sa labanan at iyon ay one time lang, okay? One time lang. So bakit nagbigay ng 10% si Abraham? Kasi iyon ang sinusunod ng mga Diyos-Diyosan that time. Kaya ibinigay niya, isinakatuparan niya na ang alam niya, iyon ang nakakalugod dahil iyon ang batas ng mga gods. Hindi ba? Sabi ko sa inyo, during the time of Abraham, during the time of Gentile world, ay God versus many gods. Even nung tinawag niya si Abraham para maging father of all nations, ganun pa rin, God versus many gods. Kaya nga ginamit siya sa nation of Israel. So nung lumabas si Moses, nagbigay siya ng law at itong 10% na to ay sa Levitical priest. Ang sa Levitical priest na to, nandoon ang Ark of the Covenant. Nandoon ang Diyos. Nakatira doon ang Diyos. So, ang utos dyan ay doon sa priesthood na yon, kailangan alagaan nila, bigyan nila ng suporta na 10%. At every 3 years, kailangan merong another 10% para doon sa mga balo, sa mga mahihirap na tao. At pagka iyon ay ikinonvert mo sa pera, pag ibinenta mo yung 10% na crops or merchandise mo, kailangan gawin mong add 15% or maring magkamali ako sa percentage, magiging 30% ang ibibigay. So iyan ang nakalahad sa law of 10%. Pag crops, 10%. Kapag ka merchandise at binenta mo, gagawin mong 30%. I-add mo ang 1/5. Tapos every 3 years, kailangan magbigay ka ng another 10% para dun sa mahihirap. That is under the law. Okay. Now, nung dumating na tayo dito, nung bumaba si Jesus Christ, sinabi niya sa Luke, if I'm not mistaken, sinabi niya, tingnan mo yung mga tao na yon, no? Nagbigay sila ng gifts nila. Yung regalo na yon, yun yung 10% ng mga Hudyo. Pero tingnan mo yung babae, ibinigay niya yung 2 denaries na sabi niya, I tell you the truth,
mas marami pa ang ibinigay ng babae na yon kesa doon sa nagbigay ng gifts, which is the 10%. So kung titingnan nyo, ano ang binebless ng Panginoon? Literally, ang binebless ng Panginoon, yung cheerful giver, yung nagbibigay ng maluwag sa dibdib niya or sa puso niya. So ngayon, dumating si Apostle Paul at Christ is the end of the law. Tapos na yung law na to. Sa Malakay, from Genesis to Malakay, yung Malakay, nakalagay dyan yung ginagamit nilang verses na huwag niyong nakawan ng kaba ng Diyos. At bibigyan kayo ng kung ano-anong pangako pag kayo nagbigay, at bibigyan kayo ng kung ano-anong sumpa, thank you, pagka hindi kayo nagbigay. So ngayon, binago na yan. Ngayon, you have to give cheerfully. Cheerful giver na ang kailangan natin. So, at ang isa pa, nung namatay si Jesus Christ, nawala na yung Ark of the Covenant, even the temple. Even the temple ay wala na. Kung natatandaan nyo, nung namatay si Jesus Christ, ay nagkaroon ng lindol at nahati ang veil, di ba? Yung pinakakortina, sacred place ng Panginoon, umalis na ang Diyos. Walang Diyos ngayon dito sa simbahan. Walang Diyos. Ang Diyos ngayon ay nasa kingdom of God na tinuturo ko sa inyo na nasa puso natin. Nakatira sa atin ang Diyos. Nasa puso ninyo. Ngayon kung nagpupunta kayo sa mga denomination ng mga churches ninyo at sinasabing nandoon ang Diyos, magbigay tayo ng 10% para sa Diyos, hindi para sa Diyos yun. Para yon sa mga pamilya ng pastors na yan, para yan sa mga denomination kagaya ng SDA, Mormons, di ba? Yung mga JIL, name it. Lahat na yan sinasabi, magpapagawa tayo ng malaking bahay ng Diyos, ika nga. At iyan, diyan natin sasalubungin ng Panginoon. Ang mga nagtuturo ng ikapu, ang mga nag-iikapu, yung mga tao na nagtuturo ng ikapu, na nag-iikapu, sa kanila lang pumupunta yan. At iyan ay kalaban ng Diyos. Sa demonyo yan. Kasi sa labanan na to, makikita nyo kung sino ang Antichrist. Kung ako ang Antichrist, nasa kanya ang tamang espiritu ng Diyos. Pero kung makikita nyo nasa akin ang espiritu ng Panginoon sa nilalahat ko sa inyong katotohanan, ibig sabihin ang kalaban ko ay Antichrist. Ganun lang naman kasi this is a spiritual battle. Hindi na bababa si Jesus Christ para sabihin na mali ako. Hindi na ako i-strike ng kidlat kagaya ng panahon noon ni Moses. Hindi na. Kailangan lang natin ng common sense. Kailangan natin makita kung sino ang bukal ang kalooban dito na inilalayo ko kayo sa mga magnanakaw na mga church. 10% na pagka hindi kayo nakasunod, kayo daw ay mapupunta sa impyerno. Sila yon. I think I'm done. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative, Pastor Alexander Santos ng Baptist mga kapatid. Dako tayo sa ating Bro, hindi ako Baptist ha. Blood is Salvation Church. Ayan. So dito tayo mga kapatid sa ating cross-examination, first cross-examination. Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time start now. Okay, good morning, Brother Alex, no? Una kong question, ang sabi mo, si Abraham ay nagbigay ng tithe kay Melchizedek. Tama po ba? Nagbigay si Abraham ng tithe kay Melchizedek? Yes or no? Yes, tama ka. In-explain ko din yan dahil nung panahon na yon, panahon ng mga Gentiles, maraming gods. At iyon ang ginagawa ng other gods. So, iyon ang ginawa niya doon sa panahon na yun. At one time lang yon. Next question. So si Abraham, lingkod ito ng Diyos, tama? Na nagbigay ng tithe kay Melchizedek na pinakapunong pari o kataas-taasang pari ng Diyos at that time. Yes or no? Yes, at that time. Kaya nga, at that time is different than today. Kaya nga kailangan alam natin ang nangyari noon at hindi natin pwedeng i-apply sa nangyayari ngayon. Kasi ngayon, hindi ka na nag-aalay ng hayop. Nag-aalay din ng hayop si Abraham that time. Next question. Okay.
So, sabi mo, yes, lingkod ng Diyos si Abraham at that time. Okay. So, nung magbigay si Abraham ng tithe kay Melchizedek, pinagpala ba siya ng Diyos? Yes or no? Yes, pinagpala siya ng Panginoon. Hindi dahil sa nagbigay siya ng tithes, kung hindi, may ginawa siyang kabutihan. Kagaya nga ng sinasabi ko, kung susundin natin lahat ng ginagawa sa Old Testament, sana nagpapatay rin tayo ng hayop ngayon dahil si Abraham nalugod nung nagpatay siya ng animal. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Saan natin mababasa sa aklat ng Henesis na si Abraham ay hindi pinagpala ng Diyos nung nagbigay siya ng ikapo kay Melchizedek? Saan mababasa na hindi pinagpala? Wala akong sinabing hindi pinagpala. Ang sinabi ko, pinagpala siya hindi dahil sa nagbigay siya ng 10%, kung hindi siya ay sumusunod sa magagandang gawa during that time. Sinasama ko nga, yung pagpatay ng animal, ginawa din yan ni Abraham. Bakit ngayon hindi na kayo pumapatay ng animal? Next question. Yun bang pagbibigay ng tithe ay mabubuting gawa din? Yes or no? Yes, mabuting gawa, pero sinasama niyo yan sa kaligtasan. Hindi kaligtasan, hindi mabuting gawa ang kaligtasan at hindi sa pagbibigay ng tithes naligtas si Abraham by faith. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, no, si Abraham ay pinagpala ng Diyos dahil gumawa siya ng mabuting gawa, including na yung pagbibigay ng tithe. Tama or mali? Yeah, tama. Pero hindi para sa kaligtasan yon, ha? Kasi marami din siyang ginawang mali. Kasi ang nangyayari sa inyo, kaya sinasabi kong sa demonyo yan, isinasama nyo na kailangan maging gumawa kayo ng mabuti para maligtas. Si Abraham, ligtas na that time, kaya lang marami pang mission sa kanya ang Panginoon. Next question. Ibig sabihin, itong si Abraham na nagbigay ng tithe kay Melchizedek ay sa Diyos. Tama ba o mali? Yes, sa Diyos, pero hindi para maligtas, ha? Dahil siya ay pinagpala at pinili ng Diyos. Ang mali kasi Okay. dito, sa inyo, Brad, meron akong 20 seconds dito. Meron 20 seconds. Okay, so, ang hirap kasi sa inyo, isinasama niyan na iyan ay under the law, na iyan ay obligasyon ng tao para malugod ang Diyos, dahil kung hindi nyo gagawin, hindi Okay, kayo sa ligtas. madaling salita, si Abraham na nagbigay ng tithe kay Melchizedek ay lingkod ng Diyos at sa Diyos. Tama o mali? Yes, dahil ligtas siya. Ang hirap nga sa inyo, ginagawa niyong requirements ang 10% at pag hindi nagbigay, sinasabihan niyo na magnanakaw under Malakay. At sinasabihan niyo na maaaring hindi sila ligtas kasi hindi sila nakakasunod. Iba kay Abraham. Si Abraham ay lingkod na Diyos at ligtas siya. Next question. Okay, next question. Sino ba nagsasabi ng magnanakaw? Ako ba o si Malakay? Si Malakay under God, under Okay, Jews. Malakay. So, okay, sa Hudyo yun. Kasi kayo, hindi naman kayo Hudyo, ginagaya nyo yung Malakay under the nation of Israel. Kaya nga, di ba, ginagaya nyo. Huwag nyong gayahin kasi tapos na yon, nandito tayo ngayon sa church age. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo kanina, ang ating topic, patutunayan mo na yung nagbibigay ng tithe ay sa demonyo. Si Abraham ba ay sa demonyo o sa Diyos? Sa Diyos siya. Ang Okay. sinasabi ko, yung panahon ngayon. Kaya niliwanag ko kanina, yung panahon ngayon ay kayo. Kayo yung sinasabi kong mga demonyo na nagpapatupad ng tithes, whereas si Abraham, iba ang panahon ni Abraham, iba ang panahon ngayon. Okay? Yun ang sinasabi ko na kayo kako ang mga demonyo, mga sekta. Next question. Okay. Pero si Abraham nagbigay ng tithe. Tama or mali? Yes, pero ibang panahon yun. Kaya nga dispensation eh. Okay, ibang panahon yun. Siya nagbigay lang one time. Sa inyo, linggo-linggo or twice a week, pinagbibigay nyo ng tithes. Magkaiba yan. Kaya nagiging sa ulupong yan at iyan ay brood of vipers. Sino ba nag-utos ng pag-iikapo? Ang Diyos ba o ang Diablo? Ang Diyos sa nation of Israel, sa law. Ngayon ba nasa nation of Israel ka or under the blood of Jesus Christ?
Kasi ang nangyari, nasa blood na ni Jesus, blood pa rin ng animal ang sinasamba nyo. Kaya nandoon pa rin kayo under the law, under Sabbath pa nga, di ba? Ganun ang inaano nyo. Kaya sinasabi ko yung church ninyo ay sa demonyo. Next question. Next question. So yung sumusunod sa utos ng Diyos na magbigay ng ikapo ay sa demonyo? Yes or no? Yes, sa panahon ngayon. Hindi sa panahon noon. Dahil iba ang Okay. panahon noon, iba ang panahon ngayon. Kaya nga may Old Testament, may New Testament. Pag pinagsama mo yan, sa demonyo yan. At kayo yon. Kayo yung mga demonyo na nagbibigay ng ikapo. Next question. Pero si Abraham talaga nagbigay talaga ng ikapo kay Melchizedek. Di ba? Tama? Tama or mali? Tama. Sa panahon noon, panahon ba ngayon ni Abraham? Panahon ngayon ng blood justification. Okay? Ang blood justification, Christ is the end of the law, tapos itinutuloy ng mga demonyo. Kasi hindi pupunta ang demonyo na, let's say, ikaw pupunta na may sungay. Hindi. Pupunta yan na mayroong disguise. Ganun ang demonyo. Next question. Okay. So, sabi mo, Christ is the end of the law. Halimbawa ikaw, Brother Alex, galing ka sa church. Halimbawa ikaw ngayon, halimbawa lang naman. Galing ka sa church, umuwi ka sa inyo. Pag ba sinabing nauwi, natapos na pag nauwi? Ay, hindi pa natapos yun kasi Christ is with me. Christ is with me. Kahit saan ako pumunta, ang totoo niyan, wala sa church ninyo ang Diyos. Ang Diyos ay nasa puso ko. Kaya yung sinasabi niyong pupunta sa church nyo, sasambahin ng Diyos, demonyo ang sinasamba doon kung iyan ang iniisip nyo. Wala ang Diyos doon. The Spirit is within my heart. Next question. Sa madaling salita, hindi lahat ng nauwi natapos. Tama or mali? Tama ka dyan, pero ilalagay mo sa panahon. Okay. Ano ba ang panahon Okay. ngayon? Ang panahon, Brother Rasha, pakisabi lang dito na pag nagtanong siya, hindi ko siya babastusin at sasagot ako. Okay, pakiusap ko lang sa iyo, Denmark, pagka nagtatanong ka, isang tanong, pag sumasagot ako, ay intayin mo muna yung time ko at saka ka mag-butt in, okay? Yeah, okay. Tama yung sinasabi mo, pero ipapanahon mo. Ilalagay mo sa panahon kasi ang nangyari sa iyo, lahat ng nakasulat sa Bible, nilalagay nyo sa doktrina nyo. Maling-mali yan. Next question. Okay. Next question. Okay. Ang topic natin, patutunayan mo na yung nagbibigay ng ikapo ay sa demonyo. Okay. Kung yun ang ating topic, si Abraham ba ay nasa demonyo ngayon? Yes or no? Ano? Kayo ang demonyo ngayon. Ang sinasabi ko, yung panahon ngayon. Kaya binanggit ko na si Abraham kasi pinipilit mo doon nyo kuhanin yung tithes ninyo. Ibang panahon yon. Ngayon, we are under the blood. We are cheerful giver now. Walang 10%. Walang constraint. Kasi sa inyo, pag hindi sumunod, sa impyerno. Kay Jesus Christ, hindi. Okay. Next question. So sa panahon ni Abraham, may law na pala. Yes or no? No, nung panahon ni Abraham, hindi pa binibigay yung law. Nung panahon ni Moses, binigay yung law. Pero yung under faith na ibinigay niya, that is one-time event at nagkaroon ng mga changes as we go along. Kasi ngayon, namatay at na-resurrect si Jesus, may nabago. Pero yung tithes, hindi nyo binabago. Hindi nyo binabago dahil doon kayo nabubuhay. At you have to admit that. Next question. Okay, next question ko. No? So, ito ang susunod nating tanong. Okay. Ngayon, ang sabi mo, ay sayang. 10 minutes na. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative brother Denmark Santiago. At syempre, dako tayo sa kanyang presentation bilang negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay dito sa ating nasa Facebook, kay Maui Estaniel. Kung yan ang topic, kahit kami nga bago pa lang sa pakikipag-debate, gusto kong i-challenge kita para siya dyan mismo sa platform mo. Shoutout din kay Anonyal. May sinabi ba sa Bible sa panahon natin now, magbigay ng ikapo sa demonyo? Shoutout din kay Ecclesiam Salus. Ay, Denmark Santiago, wag ka nang makipag-debate. Wala kayong kredibilidad. Shoutout din kay teka, nagkahang yung
Ayan, so dito muna siguro ako sa aking dito sa TikTok mga kapatid. Meron tayong 461 na pumasok at meron tayong iilan at 10 plus mga kapatid na nasa live. Ang kasalanan, sabi ni Covered by Blood, ang kasalanan ay ang manatili ng tao if nagbigay ka ayon sa ikalalago ng gawain, hindi kasalanan. Shoutout din kay Jazz. Amen po, buti dati kasing ang 10% hindi yung bigay, kun hindi oblige. Shoutout din dito, saan mo nabasa, sabi niya na ang nag-ika po sa demonyo. At sabi dito hindi ko mabasa, Toteos ata to, wala na atang maisip matanong. Ayan. At sabi naman ni Jazz, pero grabe naman pastor sa demonyo. At sabi ni Naparitong nasa laman, galing daw. Shoutout din dito kay Covered by Blood, pwede po bang magtanong ayon sa 2 Corinthians 9:7, if nagbigay ako ng 10%, pasya ng puso ko, kay Satan po ba ako? At shoutout din dito mga kapatid. Tingnan ko muna ha. Tingnan sa TikTok mga kapatid. Ayan, dito naman sa Facebook mga kapatid. Ito, gumagana na. Ayan. Sabi ni Pastor Rian Fuentes ng Baptist, walang alam sa Biblia ang magsasabing sa demonyo ang nag-iika po. Mangmang sa Biblia. Ignorante lang sa Biblia ang magsasabing sa demonyo ay ika po. Shoutout kay Noel Perfecto, wala sa demonyo ang ika po. Depende yan sa purpose. Shoutout kay Marcel Jacob Santos. Keep on preaching my love. Regards to Denmark, bro, Russia, and everyone. Thanks for supporting this platform. God bless everyone. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta ng Prophetic Advent Ministry. Mukhang panig ako kay bro Denmark Santiago dito. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa negative presentation, bilang negative na sa demonyo ang nag-ika po. Brother Denmark Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start. 7 minutes. Ayan po mga kapatid, nakita po ninyo, no? Nakalulungkot pero talagang ganun. Kaya po kanina no cross-examination, hindi ko po mapigil na tumawa. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Binigay po ni Brother Alex ang kanyang pinaka-the best. Palakpakan natin si Brother Alex. Binigay niya talaga yung pinaka-the best niya. Yun nga lang, yung pinaka-the best niya, inumpisahan niya kay Abraham. Para ba siyang kumuha ng bato, eto Brother Denmark, ipukpok mo sa ulo ko. Nga naman, kasi basahin po natin dito sa Genesis 14, 14, 18 hanggang 20. Dito, tingnan po natin, sabi dito, at si Melchizedek na hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at siya'y saserdote ng kataas-taasan. Kita po ninyo, ang kausap ni Abraham dito ay si Melchizedek na pinakapunong pari, na tipo at larawan ni Kristo. Na ito nga po ay matatawag nating manifestation ng ating Panginoong Hesukristo, o yung Panginoong Hesukristo mismo na pinakapunong pari din sa aklat ng Hebreo ay siya ring si Melchizedek. Tuloy natin ang basa sa talatang 20. Sabi dito, at purihin ang katastasang Diyos ang nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham na 10 bahagi ng buong samsam. Dito po mga kapatid, ay nagbigay nga po si Abraham ng 10. Tandaan po natin, ang topic ni Pastor Alex ng Bloody Salvation Church ay patutunayan niya na ang nag-ika po ay sa demonyo. So, dito mga kapatid, si Abraham, sabi ni Brother Alex, ay hindi naman sa demonyo. Sabi niya nga nag-yes pa nga siya Nagbigay ba si Abraham ng 10? Sabi niya, yes.
Si Abraham ba ay sa Diyos? Sagot niya sa akin, yes. Tapos sa debate. Di ba? Kasi ang topic, no, patutunayan niya napakaliwanag na nagbibigay ng ikapo ay sa demonyo. Walang espesipiko. Lahat generalize. Lahat ng nagbibigay ng ikapo ay sa demonyo, kabilang na si Abraham. Pero ang pinagkamali niya, ibinigay niya itong talatang ito sa atin. Kaya maraming salamat, Brother Alex, sa pagbibigay mo ng talata. No? So, ikaw mismo ang nagbigay ng bato na ipupukpok mo ngayon sa ulo mo. Ha? Ngayon, talatang 19, pinagpala ba si Abraham? Eto sabi ha? Sabi dito, binasbasan siya na sinabi, magpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Nakita po ninyo, pinagpala ng Panginoon ang patriarkang si Abraham dahil sa kanyang pagbibigay ng ikapo. Samantalang ang sinasabi ng pastor na ito ay sa demonyo. Paano mapupunta si Abraham sa demonyo kung pinagpala siya ng Panginoon? Doon pa lang, mga kapatid, bagsak na ang proposisyon. Mismong ang afirmatibo ang nagbagsak ng kanyang poste. Hindi na natin kailangan pabagsakin pa. Bagsak na. First round, first cross, tapos ang debate. No? Yan. So, nangyari mga kapatid siya nagbigay niyan. Ngayon, puntahan natin yung Roma 10:4, Christ is the end of the law. Pag sinabi natin Christ is the end of the law, lahat ng kinauuwian, diyan natatapos kay Kristo. Kumbaga, nawawala daw, nagkakaroon ng pagbabago. Mayroon ba pagbabago sa kautusan, Brother Alex? Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang Panginoong Jesus mismo ang magsasabi sa atin. Mateo 5, talatang 17 hanggang 18. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. No? Kundi ako'y naparito upang, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang kudlit, kalit-lit ang kudlit sa kautusan, sa anumang paraan, ay hindi mapaparam. Hindi mapaparam o mawawalan ng bisa hanggang sa ang lahat ng mga bagay ay maganap. Yung pagkawala ng langit at lupa, hindi pa po nagaganap yan. So ang kautusan ay nananatili sa ating kapanahunan, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Brother Alex, tinanong ko naman siya, lahat ba ng kinauuwian ay natapos? Sabi niya hindi. Sa madaling salita, ano ba ang ibig sabihin? Pagka si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Ano ba ang ibig sabihin ng salita ni Apostol Pablo na si Kristo ang kinauuwian ng kautusan? Thank you. Ganito po ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sana hindi tayo abutan ng oras, Ito sabi dito sa sulat ni Apostol Pablo, mababasa natin sa aklat ng Timoteo, mga kapatid, na ang kautusan, ang kautusan na niya ay tagapagturo natin. Sabi dito, datapwat nang dumating ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ito yung tagapagturo natin kay Kristo, ano sabi diyan? Ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Sa madaling salita, ang magtuturo sa atin patungo kay Kristo ay sa pagsunod sa kautusan na siyang sinunod ni Abraham, Kaya naman siya ay napalapit sa ating Panginoon dahil siya ay sumunod sa kautusan, sa pagbibigay ng ikapo. At yung ikapo na yon, mga kapatid, ay hindi sa demonyo. Pinagpala nga po si Abraham. Okay, time na ba?
Dako tayo sa first course examination ng ating affirmative. Pastor Alexander Santos ng Bloody Salvation, your time start now. Okay, sabi mo, nung sinabi kong Christ is the end of the law, ay sinabi mo na kailangan sundin pa rin lahat ng inutos niya. Yes or no? Yes, lahat ng utos ng ating Panginoon ay dapat sundin. Kasi wala naman pong sinira o nawala. Okay, inutos ba ng Diyos na magpatay ng animal sa Old Testament? Yes or no? Yes. At si Kristo ay umiiral na noong matandang tipan. Tatlo nga sila, tatlong persona ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Next question. Okay, so, pero inutos niya na magpatay kayo ng animal kung kayo ay may kasalanan or yearly atonement sa inyong kasalanan. Inutos ba yan? Yes or no? Yes, inutos nga ng ating Panginoong Kristo doon sa matandang tipan. Kasi ang Panginoong Kristo ay hindi lang umiral sa bagong tipan, kundi maging sa matandang tipan. Tanda natin, ang Trinity ay nag-i-exist o umiiral na sa lumang tipan. Sa madaling salita, ang Panginoong Kristo ay nag-i-exist sa lumang tipan. Ibig sabihin, dahil utos niya yun sa lumang tipan, sa bagong tipan, dahil walang nabago, kailangan pumatay pa rin tayo ng animal pag nagkasala tayo ngayon. Yes or no? Yes, spiritually, pumapatay tayo ng hayop. No? Kasi si Kristo bilang kordero ng Diyos ay naihain sa krus. Actually, siya nga yung pinatay. No? Spiritually, and from there, the application of the atonement on the heavenly sanctuary is being applied. So ibig mo sabihin, spiritually, pag nagkasala ka, lagi mong pinapatay ang Panginoon para mabawasan or mapatawad ang kasalanan mo. Spiritually, lagi mong pinapatay ang Diyos. Yes or no? Yes, spiritually, because there is an application of the atonement. Tandaan natin, sa pamamagitan lamang ng dugo, magkakaroon ng pagkatubos. Kaya si Kristo na kordero ng Diyos, ay nag-aalay ng dugo doon sa banal na sanktuaryo sa langit. Okay? Next question. Okay. So, dito sa Hebrews 7:5-6, sa 5, ito ang sinabi. Ano ba ang gusto mo? English or Tagalog? Kahit ano. Okay. And verily that are of the sons of Levi, who received the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law. So according to the law daw, ay kailangan kumuha sila ng 10% sa Levitical priest. Sangayon ka ba dyan? Yes or no? Yes, sa matandang tipan, Levitical priest. Okay. So, ngayon, wait lang, may 20 second pa ako. So ngayon, ang pinagkatiwalaan ngayon ay ang church. Okay, next question. Okay, so nakalagay dito ay kukuha ng tithes. Alam ko, agree ka na ang tithes ay 10%. Alam ko, agree ka dyan. So ngayon, ito ang kasunod na verse. Ang sabi sa susunod na verse, but, sa Tagalog, pero, ibig sabihin may pagkakaiba, para maintindihan ng nanonood. He whose descent is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises. The one that had promises, kung mag-aaral ka, is by faith all nations. Sinabi dito, is not counted from them to receive tithes. So, it's not counted daw to receive tithes. So, ito bang it's not counted? Ito ba ay panahon ngayon? Yes or no? Okay,
No, mali ang iyong interpretation. No? Sa Tagalog, sabi diyan, ngunit yaong talaan ng lahi ay hindi binibilang sa kanila ay kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham. No, kasi itong si Melchizedek, no, ay hindi naman galing sa Levita. No, siya ay hari ng Salem. Kaya ang sabi dito, hindi siya kabilang doon sa inutusang kumuha ng Okay, ikapo. okay, hindi siya kabilang. So, tayo ay hindi kabilang pala. Dahil yung doon time na yon ay iyon yung talaan ng lahi. Tayo yung Father of all nations. Sinong tao ngayon to yung sinasabing not counted? Sino to? Tayo ba to o Hudyo? Si Melchizedek. Si Melchizedek ay hindi kasali sa mga paring Levita. O wala sa lahing Levita si Melchizedek sapagkat yan ay manifestation ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho ibang tao yan. Yan ay ang Panginoong Hesukristo mismo. No, dahil si Kristo ay pinakapunong pari. So, ibig sabihin, nagbigay siya ng 10% kahit hindi naman pala karapat dapat. Nagbigay siya ng 10%. So ngayon, na-bless siya sa 10%. So, yung 10, kung nagbigay ho, hindi ba 10% ang binigay niya? Sa tingin mo ba, ibe-bless din siya ng Diyos? Yes or no? Yes, pero si Abraham nagbigay ng 10% at pinagpala siya ng Panginoon. Kaya nga po sa ating debate, tapos na kanina, dahil inamin niyo po si Abraham ay sa Diyos, kaya yung nagbibigay na ikapo ay sa Diyos, katulad ni Abraham. Genesis 14:18 hanggang 20. Next question. Okay, so sinabi mo kanina, kahit hindi 10%, ibe-bless din siya. Sinabi mo yan sa sagot mo. Ngayon, yung Malakay 3:8-10, iyan ba ay sa Hudyo or Gentiles? Pareho. No? Pareho. Kasi ang buong Biblia na ginagamit natin ay hindi lang ibinigay sa Hudyo. Katunayan, kung ilalagay mo yun sa Hudyo, sarado mo na yung Bible mo dahil walang ibinigay sa Pinoy. Tandaan mo yan, walang nakasulat sa Bible na ibinigay sa Pinoy. Next question. Binanggit ba doon and the whole nation? Sinabi ba yung nations or just a nation? Is it nation or nations? Saan? Saang talata? Pakiclarify. Malakay. Nasa Malakay tayo. Nasa Malakay. Malakay. Dito kasi hindi po pwedeng magbalik ng tanong yung kabilang panig unless that is a clarification. Clarification lang, Mr. Moderator. Okay. Okay. Depende yan kay Alexander kung ika-clarify niya. Ha? Ika-clarify Okay. ko. Naka-timestamp yan ika-clarify ko. pag clarification. Oo. Ang sinabi niya, ang tanong ko kanina, yun bang Malakay? Yun ba ay sa Hudyo or sa Gentiles? Ang sagot niya, pareho daw. Pareho. Ngayon, ang tanong ko, yung binanggit ba doon, nations or nation? Ang clarification nga daw dito yung sa talata, bro. Anong talata yung... Anong verse? Talata, Anong chapter and verse? Malakay 3:8-10. 8 to 10. Yan. Bro Denmar, 20 seconds para sa'yo, Okay. bro. Proceed. Okay, sabi dito, kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid I object. nitong buong Time stop po na. Objection, Pastor Alex. Ang objection ko ay Sumasagot categorical. ako eh. Okay. Hindi, Bro, categorical ang tanong ko. Paulit mo na yung categorical mo, bro. Para malito. Okay, alam ko sumasagot ka, pero ang tanong ko categorical. Ang tanong ko sa'yo, ang sinabi ba dyan ay nation or nations? Nation Yan or ang categorical. nations. Okay. Ang sabi dito sa akin, Mr. Moderator, ay full nation. Full Buong nation. No? bansa. Proceed. Buong bansa. Next question. Okay, nung sinabi kay Abraham na you will become father of all nations, yun ba ay Gentile world or Hudyo lang? Ayon sa dispensation, na katulad mo, yun eh, para sa Hudyo lang.
Time Ayun stop, din. time stop, time stop. Okay, objection muna, Pastor What's Alex. yung Matagal ka na sa debate, categorical lang. Okay. Categorical lang naman yung Oo. tanong Ang ko. una talagang Kasi lalabas diba? sa bibig mo, Bro Denmar, yung categorical ha. So, saan ba daw yun? Yung sa Hudyo or sa Gentile? Okay. Yung sinasabi ni Abraham, para sa dispensation na yan ay para sa Hudyo. Bro, ganito Pero bro. para sa hindi, Bro, ganito para, bro. pe, Wait lang bro, ah, ganito bro. Gusto ko lang i-clarify yung sagot mo doon sa Hudyo. Tapos explanation oo, ka ng 20 oo. seconds. Proceed. Para sa dispensation, katulad ni Brother Alex, yan ay para sa Hudyo. Bakit? 13 letters lang ang ibinigay para sa Hintil. Okay? So, wag mong isasali yung Gentile dyan sa'yo kung ang paniniwala mo dispensation, hindi covenantal katulad ko. Next Tanda mo, question. 13 letters lang ang para sa Hintil. Next question. Next question. Okay, so pareho ba ang utos sa Nation of Israel at sa Gentiles ngayon? Yes or no? Yes, sa aming mga covenantal. Pero sa inyong mga dispensation, hindi. No, kasi ang ginawa ninyo, pinaghati-hati niyo ang Biblia, wala naman sa context. No? Wala sa context. Kaya nga dito, wala naman sinasabing pinatigil Next question. ang ikapo. Wala kang mababasa So, ganun. ulitin ko yung sinabi mo. Sinabi mo, araw-araw, pinapatay nyo si Jesus Christ pag nagkasala kayo spiritually. Yes or no? Uulitin ko yung sagot, yes. Sapagkat walang katubusan kung walang pagbububo ng dugo. Kung walang pagdanak ng dugo, walang katubusan. Kaya si Kristo, inihahandog, iniaalay niya ang kanyang sarili bilang kordero ng Diyos sa banal na sanktuaryo sa langit. Next question. Next question. Okay, sinabi sa Hebrew 10:26, if you sin willfully, no more sacrifice for sins. If you sin willfully. So, pagka nag-sin willfully ba ang nasa church nyo, sa SDA, meron pang sacrifice? Yes or no? Yes, may sacrifice. That is the Lamb of God who was slain. Meron po kaming sanctuary. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Kay Reme Derecho, ayaw ni Pastor sa utos ni Kristo kasi maliit lang gusto niya. Abuloy kasi walang limit. Shoutout din kay Eric Villanueva, CRA, Kapo Puentes ang sa demonyo. Sa OT kasi yon lang ang pinitas niya at inabolish na ang ibang mahalagang utos sa kautusan. Kasi pera-pera lang ang ulupong na Pastor Puentes na pinataob na natin sa debate sa usaping ikapo. Shoutout din kay Roger De Guzman, no hard feeling, galit na galit siya sa nag-iikapo. Shoutout din kay Maui, kung yan ang topic kahit kami nga bago pa lang sa ito yung kanina na. Shoutout din dito mga kapatid sa TikTok, sabi ni Exa, bawat pagkakamali nila ipapako uli. Shoutout din kay Cover the Blood, amen, pero hindi kasalanan if magbigay ka ng 10%, pasya naman ng puso mo. Shoutout din kay Empress Eshal, hi daw. Ayan, I hope you are okay na sister. Shoutout din kay Michael, hindi inutos sa atin, inutos kila Moises. Shoutout kay Covered by Blood, Mateo 23 verse 23. At sabi niya, hindi na kasi ang pinagtubos sa atin ay dugo ni Kristo. Dito din mga kapatid, kay Ark Michael, nung binago ang pagkasaserdote ay binago na din ang kautusan. Wala nang ikapo doon. Shoutout kay Jazz, may dala ka na namang sako. Yan. Ito ba yung sinako ni Bro Jando? Sabi na RCC. Shoutout din kay Arch Michael, Judaismo pala si Denmark kasi si Abraham pa ang pinapangaral niya, hindi ang Kristo. At sabi ni Jazz, agree ako, talo talaga si Pastor Alex sa debate na to. Mali tema. At Mesaherong Sugo, amen ka ROG Denmark. Ayan, shoutout kay Brother Carl. Shoutout din kay doon sa hindi ko mabasa yung name niya, di masama ang ikapo, ang nagpapasama yung gumagamit nito sa mali. At
Okay, saan mo nabasa na ang nag-iikapo sa demonyo? Okay mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Siyempre mauna dito si Pastor Alex. At i-click lang yung kanyang share screen. Ano yan? Bro, 7 minutes. Your time start now. Okay, ito ang aking share screen. Brother Rasha, nakikita ba sa screen? Brother Rasha? Okay, so tingnan nyo to ha. Malachi 3:8, ito ay sa Hudyo. From Genesis to Malachi, pertaining mainly to the Jews. Itong Malachi ay para sa Hudyo. Tingnan nyo ha. Will a man rob God? Ito yung ginagamit nila para takutin kayo sa panahon ngayon. Kaya, para sa demonyo, ang ikapo ngayon, yung mga nagtuturo hindi ko sinasabi yung mga nagbibigay kasi hindi pa nila alam. Pero gusto ko lang isingit si Puentes kaya against sa akin kasi naibulgar ko yung panloloko niya sa akin. Itong si Ray Ann Puentes, magnanakaw yan, hanggang ngayon ay kumbaga binalasubas niya ako niyan sa pera at hinihingan pa niya ako ng pambili ng refrigerator kahit na baksak na pala yung negosyo. So iyan si Ray Ann Puentes, iyan ang unang-unang ulupong ng ikapo na naibulgar ko. Sa Malakay, ang sabi ni Brother Denmar, ito daw ay sa Gentile din. Tingnan natin. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But ye say, wherein we have robbed thee. Ibig sabihin, saan namin kayo ninakawan, Lord? Saan? Saan? Ito na, sasabihin nila, in tithes and offerings, di ba? Nakalagay, in tithes and offerings. So, kanino sinasabi to? Yan ang tanong ko. Sabi niya, Jews and Gentiles daw. Okay? So, tingnan natin ngayon kung Jews and Gentiles. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. So, yung nation na to, at saka yung mga tauhan ng Diyos na pinili, ay ninanakawan siya sa tithes and offering. Pero dito, dahil nasa kanila pa daw ang Sabbath, ay kasama din daw sila dito. Kaya yung mga nag-iikapo ngayon, I'm talking about the sect, okay? Yung mga religion, iyan ay sa demonyo. Sa demonyo yan. Tapos sinabi niya, eto nakakastructo. Sinabi niya na si Jesus daw ay pinapatay nila or nagpapakamatay para sa kanila spiritually. Spiritually daw, laging namamatay pa si Jesus Christ, di ba? Nadinig nyo yan, iyan ang sinabi niya, at sinabi ko sa kanya, ito ang sabi ng Bible sa Hebrews 10:26. Binigyan ko ng hint. Binigyan ko ng hint para makita mo. Nakalagay dito, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. So pag inisip mo yung sacrifice sa mga nakikinig dito, iyan ay ang blood ni Jesus Christ. Itong Hebrews na to, ito yung mga naiwan sa tribulation. Pero anong sabi niya? Meron pa din. Meron pa din kami. Diba? Meron pa din. Kasi hindi nababago ang batas ng Diyos. Hindi nababago. Ngayon nung tinanong ko, bakit hindi na kayo pumapatay ng animal? Sabi niya, yes, pumapatay pa din kami. Pero spiritually. Ngayon, yung pagbibigay ng pera, bakit hindi nyo rin gawing spiritually? Bakit ginagawa nyong physical? So nakita nyo sana nakita nyo sana. Ang hocus-pocus dito, we have to give cheerfully. At saka hindi ako against sa nagbibigay Kung tutuusin nga, baka marami pa akong ibinibigay sa church nyo. Baka marami pa. Kaya ang dami kong hinahamon sa inyo, na yung church ninyo tumutulong lang dahil sa mga nakukulimbat nyo, dahil sa nakukurakot nyo. Ako hindi. Sarili kong pera ang itinutulong ko by faith, by conviction. Pera ko. Kayo, mga church, ang yayabang nyo, kunyari tumutulong kayo sa mga mahihirap, pero iyan ay binibigay nyo siguro ang less than 10%
at kinukuha nyo ang 90%. Tinanong kita kay Abraham. Sabi ko doon sa Hebrews na tinanong ko sa'yo, sabi mo, iba-unawa mo dyan. Iba-unawa mo dyan. Hindi, si Melchizedek ay hindi lahi ng kung ano yung sinabi mo man doon. Sabi ko, pero nagbigay siya ng 10%. So, dito ka nahuli. Pag hindi ba siya nagbigay ng 10%, ibe-bless din siya? Ang sagot mo, yes. Diba? Yes. Pero nung panahon ng Hudyo, kailangan 10% ang ibigay nila at least. So ano ang problema dito? Bakit nagiging demonyo ang sinasabi ko sa ganitong klase at unang-una dyan si Rayan Puentes? Bigyan ko pa ng credit to si Brother Denmar kasi ito sa tingin ko nagsasaliksik pa rin Pero itong si Puentes, he knew dispensation pero ulupong niya ng ikapu. Ang pinalalaman niya sa pamilya niya ay galing sa ikapu. Ganyan. So, pagdating dito sa sinabi ko sa'yo, na si Abraham, ibe-bless din ba? Sabi mo, yes. So, ngayon, kung ibe-bless din pala, pagka hindi nagbigay ng 10%, bakit nyo ipinapatupad ang 10%? Bakit? Di ba? Bakit hindi nyo lang sabihin na magbigay tayo cheerfully? Bakit kailangang alamin nyo pa kung magkano yung kinikita nila para maibigay sa inyo? Di ba? At saka inuulit ko sa inyo Nation of Israel is Malakay. Brad, 10 minutes to Brad. I'm sorry, you're right. Tama ka, sige, tama ka. Sorry, nagkamali ako. 30 seconds. Sorry, Brad. Ang sinasabi ko sa inyo, sana makita nyo yung hocus-pocus na spiritual daw, pag nagkasala sila, pinapatay nila si Jesus spiritually. Pero pag 10% ng law, hindi spiritually. Kailangan ibigay nyo sa amin ng 10%. Bakit hindi spiritual? Kasi sa demonyong aral yan. Doon sila nabubuhay. Tapos na ako. Brother Rasha, sorry, akala ko 10 minutes ko sinet kasi yun sa akin. Okay na, 7 minutes na to. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Denmar, 10 minutes ito. Your time start. Okay. Okay, dito sa John chapter 6, no? Ang sabi ng Panginoong Kristo na kordero ng Diyos. Tanda natin si Jesus ay kordero ng Diyos. Ang sabi niya dito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ito ba ay literal o spiritual? Spiritual yan. Okay. Spiritual yan. Okay. So ngayon, yung 10% ay tapos na rin yon. Bakit ginagawa niyong physical? Yan ang problema dyan. So you have to do the proper application. Di ba? Sinabi rin na if your right eye offend thee, pluck it out. Di ba? So bakit may mata pa tayo? Di ba? Yan ay hindi literal. Yan ay physical. I mean, di spiritual. Yan ay physical. Doon yung pluck it out. So, pwede natin pagdebatihan yan if your right eye offend thee. Okay. Ayon sa unang Korinto chapter 1 Corinthians chapter 11, no? Na si Kristo ay nag-celebrate ng Last Supper. Na dapat ito ay do it in remembrance of me. Ito ba ay unbloody manner of sacrifice? Yung pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon Kristo, yes or no? Oh, bloodless yan. Bloodless yan. That is just a remembrance of what happened. Hindi yan yung sinasabi niyo na or sa Catholic pala yon na eat my flesh and drink my blood every week. Iba yan, magkaiba yan. Next question. So ito ay spiritual sacrifice. Yes or no? Yes. Pero kailangan mong i-dispense yan. Sinabi sa 10:26 na no more sacrifice for sins. Pero kayo, meron pa rin. Saan nyo kinuha yun? Dahil ba dyan sa sinasabi mong
do it in remembrance of me. Diyan nyo ba kinuha yung spiritual? Maliwanag ang sinabi, no more sacrifice for sin. Pero sa inyo, meron pa rin. Saan nyo kinuha yun? Next question. Okay, next question. Okay, so ngayon, ang tanong ko sa'yo, kanina kasi sabi mo, no, si Abraham ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek at siya'y pinagpala ng Diyos at siya'y lingkod ng Diyos at siya ay sa Diyos. Tanong, sinong tao naman sa Biblia ang nagbigay ng ikapo na napunta sa demonyo? Sino? Kayo, ngayon, sa panahon ngayon. Tapos, yung doon sa Hudyo, pinagsabihan ng Diyos na magnanakaw sila, hindi sila tumutupad. Pero yung napunta sa demonyo, yung aral nyo ngayon. Binibigyan nyo ng constraint yung mga tao na pag hindi sila nagbigay, sinasabihan nyo na magnanakaw. Paano? Kayo kasi ang ninanakawan at si Puentes. Kayo ang ninanakawan ng mga tao. Ganun lang. Okay. Sa ang talata, mababasa natin, verbatim, letra por letra, mababasa na kasulat na kami ay nasa Bible at kami ay nasa demonyo dahil nag-iika po kami. Meron ba o wala? Meron dito sa Hebrews 10, Hebrews 7:5-6. Sinabi na doon na ang descent ni Abraham, yung talaan ng promise, wag kukuha ng 10%. Bakit nyo pa pinagpapatupad yung 10% and the 10% is under Malakay? Kaya iyon ay kademonyohan. Spiritual na kademonyohan yun. Next question. Ang sabi mo, ang hindi sumusunod sa pagbibigay ng ikapo ay sa impyerno. Ngayon, sino I ba ang object. pupunta sa impyerno? Brother Rasha. Objection lang ha. Gusto ko lang yung sinabi mo lang, yung parang yung statement mo, hindi ko sinabi yun na ang hindi nag-iikapo, sabi mo ay pupunta sa impyerno something. Gusto ko lang i-clarify mo yung sinabi mo kasi parang hindi ko sinabi yun eh. Okay. Ang sabi mo kasi, counter-objection ko, counter. Ang sabi niya kasi, nagtuturo daw kami na ang ikapo ay pangkaligtasan. So, kung hindi maliligtas sa impyerno yun. To clarify kung hindi maliligtas sa impyerno yun. Dito kasi, any observation ng kabilang panig, kahit pa nagsabi siya ng totoo or nagsisinungaling, tinatanggap ko pa din yan. Is a valid question ha. So proceed lang muna, Brother Denmark. Okay. Ang sabi mo, ang claim namin, di umano, ang pag-ika po ay sa salvation. So ang hindi nagbibigay noon, mapupunta impyerno. Tanong, sino ang pupunta ng impyerno? Yung sumusunod sa utos o yung hindi sumusunod sa utos? Parehong pupunta sa impyerno yun. Dahil ang kaligtasan ay by faith. Ang kalooban ng Diyos ngayon ay manampalataya ka sa ginawa niya. Yung binigay mong choices, wala doon. Both doon, pupunta sa impyerno at sa church niyo yan. SDA. Next question. Okay, saan mababasa na yung sumusunod sa kautusan, maiimpyerno? Saan talata? Sa John 6:40, nakalagay dyan ay, and this is the will of him who sent me. The one who seeth the Son and believeth on him will have everlasting life. Iyan, outside dan sa belief na yan, sa impyerno pupunta. Next question. So nabasa mo doon, verbatim, na yung sumusunod sa utos, may impyerno. Nabasa mo ba doon? Yes or no? Yes, in understanding. Sinasabi ko sa inyo kasi ang mga tanong nyo sa debate, mga tricky. Napakasimple lang ng salvation, pinalalawak nyo pa na faith plus work. Napakaliwanag ng John 6:40, the one who seeth the Son and believeth on him will have everlasting life. Ano pa yung pinasusunod nyo? Ikapo, yun nga ay kinabubuhay nyo eh. Kaya sa demonyong aral yan. Next question. Pero hindi mo siya nabasa verbatim. Tama, hindi mo nabasa verbatim na yung sumusunod sa utos may impyerno. Hindi mo nabasa, yes or no?
Nabasa ko in understanding. Sinasabi ko nga sa inyo, kung magtanong kayo is very low level, kaya kailangan sagutin ko in a smart way din. Kasi pag sinabi kong no, hindi mo naman pala nabasa talo ka na. Ganyan ang laban nyo. Hindi kayo ubra sa akin. Nakuha ko na style nyo. Understanding the Bible, read the context, then you'll be saved. Next question. So nasa context ba ng talata na yung hindi sumusunod sa utos, maiimpyerno sa John 6:40? Nandun ba sa context? Yes or no? Yes, nasa context. Napakaliwanag. Matthew 7:21, sinabi, ang papasok yung sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Sabi sa John 6:40, the one who seeth the Son and believeth on Him will have everlasting life without ikapu. Yung tinuturo nyo, may ikapu. We just need to have faith from His blood. Next question. Ikaw ba sumusunod ka sa utos ni Kristo na manampalataya? So, sumusunod ka rin sa utos, tama? Yes, hindi para maligtas dahil ligtas na ako. Kasi sa inyo, sumunod para maligtas. Malaking pagkakaiba yan. I have faith, I am spiritually saved. Yung lahat ng sinusunod ko, mali at maganda, ligtas ako. Sa inyo, pag mali, mapupunta sa impyerno. At iyan ay kasama ang 10% ng mga demonyong ulupong. Next question. Pero, sumusunod ka sa utos at may sinusunod ka pa rin utos. Tama, di ba? Yes, hindi para maligtas. Kung hindi ligtas na ako. Kasi sa inyo, pinasusunod nyo para maligtas. Magkaiba yan. Kasi pag hindi sumunod, sa impyerno. Kasi kailangan magsabat, di ba? Pag hindi nagsabat, sa impyerno. Pag nagpunta ng linggo, may mark of the beast, di ba? Sabi ni Ellen G. White. Di ba sinabi niya yan? So lahat pala ng tao sa Sunday, may mark of the beast na. Iyan ang mga error. Okay, next question. Ito next question, no? Dahil sumusunod ka sa kautos sa kautosan ni Kristo, sumusunod ka sa kautosan ni Kristo at may sinusunod kang kautosan, sabi mo kanina, sumusunod sa utos, may impyerno. Tanong, may impyerno ka ba? Hindi. Sinabi ko na kanina pa, sumusunod ako hindi para maligtas. Sumusunod ako dahil ligtas na ako. 3 beses kong sinabi sa'yo na ligtas na ako, tapos itatanong mo kung may impyerno ako. Ayusin mo yung tanong mo, parang nalilito ka na. Kanina ko pa sinasabi na ligtas na ako, tapos itatanong mo may impyerno. I am sealed with the Holy Spirit, righteousness of God na wala sa inyo. Next question. Sa madaling salita, yung ligtas na, yung sumusunod sa utos. Yes, hindi para maligtas. Dahil ligtas na. Ang sa inyo, susunod para maligtas. Sino sa inyo makakasunod? Kaya lahat kayo sa impyerno. Kaya sabi ko yung aral nyo sa demonyo kasi walang makakasunod sa inuutos nyo pero pinipilit nyong iutos sa tao. Magsabat, mag-ikapu, maging mabuti, tulungan kami, buhayin kami. Walang makakakaya niyan. Kaya lahat kayo sa Okay. impyerno. 10 minutes time na. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dadako tayo sa rebuttal ng ating negative. Bago yan, shoutout muna kay Umar Gracilia, mababaw talaga ang SDA, sabi niya. Then Dani Subilon, ang sa SDA lahat ng kautusan ay binigay para sa lahat ng tao. Bagsak na aral yan. Basahin ang Deuteronomy 5:3, Ephesians 2:11 verse 12. Shoutout din dito sa YouTube channel kay Jun001. SDA ba iyan? Iisa lang naman alam nila, nakalock na sa isip nila palagi yung utos ni Moises at yung bagong tipan, iisa lang kaya nakakasawa na makinig sa kanila kasi di nila alam yung ibang panahon. Shoutout din kay Yepen Ezenia. Sino kaya ang manalo sa kanila? Pareho naman silang mga sulupot. At Remedyo Diretso, sabi niya ayaw ni Pastor sa utos ni Kristo kasi maliit lang gusto niya abuloy kasi walang limit. Hahaha. Dito din sa ating TikTok mga kapatid, shoutout kay Edwin Gutierrez Donato. Ano po GSTA? Ano ito? Shoutout din kay Exa. Tama naman siya, ligtas siya by faith, Ephesians 2:8. Sabi ni Ayan, parang may mali din yung nagsasalita, ligtas na siya. At shoutout din kay Gon Fritz na hiwalay ang serbisyo, doktor at gobyerno, paaralan. Umihiwalay koleksyon sa simbahan. Shoutout din kay dito tayo sa ibang nag-comment.
Official. Ayan, okay na ako bro. Salamat naman. Shoutout din kay Covered by Blood. Amen, pero hindi kasalanan if magbigay ka ng 10%. Pasya naman ng puso mo. At si Michael hindi inutos sa atin, inutos kila Moises. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, another 7 minutes ito. Your time start now. Okay, ayan. So mga kapatid, no, tinatanong niya kung tayo daw ay Hudyo ba? Tayo daw ay nagpapaka-Hudyo daw kasi, at sabi pa nga na iba, nagpapaka-Israelita dahil dala pa daw natin yung tipan ni Abraham. Ano ang sabi sa Roma 2:29? No? Datapwat tayo'y Hudyo sa loob. No? Hudyo sa loob. No? Hindi sa panlabas, kundi tayo'y Hudyo sa loob. No? Tayo ay spiritual Israel. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo'y binhi ni Abraham, kayo nga ay kay Kristo. Tayo ay spiritual Israel dahil yung Israel nanggaling kay Abraham. 12 tribo lumabas kay Abraham, kay Kristo naman 12 alagad na dumami. At tayo ang naging bunga, binhi, no, ng pangakong yun kay Abraham na siyang natupad sa ating Panginoon Kristo. Kaya ho, covenant theology, tuloy-tuloy mula Abraham hanggang Kristo. Yun ang hindi naintindihan ng dispensation. Ngayon, ito ha, ngayon, ito mga kapatid, sabi niya no, for salvation daw ba ang tithes, no? Or yung Sabbath, or yung Mark of the Beast, etc. Ito lang yan mga kapatid. Ang kasalanan is more than behavioral. When you say behavioral, yung inuugali mo. No, whether paulit-ulit ka or once mo lang ginawa, yan ay kasalanan pa rin. Pero ilang beses kang magkakasala para hindi ka patawarin ng Diyos isang beses? No. Pagka yan ay paulit-ulit na, persistent na, doon ka na hindi patatawarin ng Diyos. Pero kung minsan ka lang magkasala, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Ligtas ka pa rin nun. Okay? Pero kapag ka paulit-ulit na, no? Kasi sabi sa Roma 6:16, kanino kayo magpapaalipin? Sa Diyos ba o sa Diablo? Pagka tayo paulit-ulit sa ating kasalanan, doon tayo hindi maliligtas. Pero kung minsan ka lang magkasala, ligtas ka pa rin. Ngayon, no? Kaya po sabi ng talata, ang tunay na ipinanganak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Uulitin ko kasi ito'y matamis sa bibig ko at mapait kay Brother Alex. Unang Juan 5:18, ang tunay na ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. No? Ibig sabihin, nakagawa man siya ng pagkakasala, minsan lang, pero anak pa rin siya ng Diyos. Pero wag naman lagi. Dahil ang kasalanan ay relational. Isaiah chapter 59 verse 2. No, tayo napapahiwalay sa Diyos dahil tayo'y naka-under covenant sa Diyos. Under tayo sa relasyon sa Kanya. Pagka tayo'y bumalik sa covenant, no, tayo'y mapapahiwalay sa Kanya. The same way kayo din sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya po ang church at si Kristo ay tinulad sa mag-asawa. No? Ngayon, yung application of the atonement. Ang Adventist lang ang meron yan. Ang application of the atonement, ito yung ginagawa ng Panginoon Kristo sa sanktuaryo na tuwing tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, ang Panginoon Kristo nag-aalay ng kanyang dugo bilang punong saserdote sa langit, no? Sa banal na sanktuaryo sa langit. Ito yung tinatawag natin application of the atonement. Ano ang sabi ni Brother Alex? Spiritual din ba yung pagpatay? Yes. The lamb that was slain, kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Ha? Oh. Di ba? Oh, kinanta ko na nga eh. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Dagdagan pa natin. Kapag humingi ka, ano sabi doon? Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Oh? Oh. Di ba? Ang sabi doon? Oh? Oh. Patawarin mo ang aming pagkakasala. Oh, may kanta pa yung Ama Namin, ano? Oh. No? Ano ho sa Latin ito, mga kapatid? Sa Latin, ito mababasa natin, no? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Okay? Kaya doon, mga kapatid, no? Dito, sa Mateo 25, ginagawa natin ito bilang pagtupad sa utos ng Panginoong Kristo na do this in remembrance of me. That is the unbloody manner of sacrifice. Sige po ninyo. Mateo 25, ganito ang sinabi, no? Mga kapatid. Okay. Mateo, yan. Okay, sabi dito, no? Basahin natin, 28 ito, no? Okay. Sabi po dito, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo, ganito ang kanyang sinasabi, no? Yan. Matthew chapter, yan. Ito sabi ng Panginoong Kristo, no? Basahin natin. Ganito sabi niya, no? Ito basahin natin, 26, no? 26, mga kapatid. 26, chapter 26 to 28. Ganito ho ang sabi. Okay? At siya'y samantalang sila'y nagsikain, dumampot si Jesus at kanyang sinabi at pinagputol-putol niya sa mga alagad at sinabi niya, kanin ninyo ito ang aking katawan. At dumampot siya sa isang saro at nagpasalamat at sinabi sa kanya nagsasabi, magsiinom kayong lahat yan, sapagkat ito ang dugo ng aking tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Huh? So, mga kapatid, this is what we are doing. No? The unbloody manner of sacrifice, mga kapatid. 7 minutes. So, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 10 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Alexander Santos ng Blood is Salvation Church. Your time start. Okay, sinabi mo, kahit na namatay na si Kristo, ibig sabihin, patatawarin pa rin niya yung kasalanan mo, spiritually. Kahit anong kasalanan ang gawin mo, at humingi ka ng tawad, kahit future pa yan, pwede mong ihingi ng tawad, ay patatawarin ka. Yes or no? Yes, dahil si Kristo, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Next question. Okay, Lord, patawarin niyo ako. Ayokong magikapo at ayokong pumunta sa Sabbath day. Ayoko po nun. Patawarin niyo po ako dahil hindi po ako convinced. Dahil kayo naman po ang nagpapatawad. Sana po, patawarin niyo ako. Yun ba, patatawarin ako? Yes or no? Yes, sapagkat hindi pa dumating ang light sa'yo, yung katotohanan, tayo ay i-judge ng Panginoon ayon sa katotohanan o sa liwanag na ating tinanggap. Kaya kung alam mo na yung katotohanan, hindi mo pa rin tinanggap, ano sabi ni Apostol Santiago, ang nakakaalam nga ng mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Next question. Okay, so yung lahat ng nasa loob ng SDA na nakaalam na ng katotohanan, pero nasiraan sila ng loob, ang sabi nila, Lord, patawarin niyo po ako, hindi ko po na nakikita yung presensya ninyo dito. Patawarin niyo po ako at pipilitin ko pong mag-search. Sana po pag namatay ako, kasama niyo ako. Yun ba, ligtas? Yes or no? No, kapag ka nagbago ang isip at nag-apostatize, hindi po ligtas yun. Tandaan natin sa Aklat ng Hebreo, no, minsan nang naliwanagan, nakatikim, nakalasap ng
kaloob ng Espiritu Santo ay hindi na pagpapabaguhin muli. No? So there is no sacrifice Okay, so for them. sabi mo kanina, lahat patatawarin ng Diyos. Sinabi mo lahat. Tinanong ko, future lahat. Tinanong, sabi mo, yes. Yung pala, merong exemption. Sinabi mo, merong exemption ngayon. So pagka pala nasa loob na at hindi sumunod, sa impyerno pala yon, yes or no? Yes, because ang kasalanan ay relational. No, parang sa asawa, kapag ka ikaw nag-lose ka ng contract diyan sa sa Amerika, 'di ba? Meron kayong divorce contract, meron kayong agreement, no? Pagka nag-violate ka doon, maghihiwalay kayo. Kasi binayolate mo yung inyong marriage contract. Kaya magkakaroon naman ng divorce contract. Ganun Okay, yun. so kasama sa pag-iikapo ay ang pagsunod. Ngayon, kailangan ba sundin lahat ang utos para maligtas? Yes or no? Depende. Depende. Aling utos ang binabanggit mo? Kasi baka ang utos na binabanggit mo, pati pa naman yung pag-aahit, yung wag mag-ahit ng balbas kasama. Ano? Wala namang connection yun. Again, konteksto tayo. No, balik tayo back to the scripture. Brother Alex, next question. Okay, so pag hindi nag-ikapo at namatay, sa impyerno ba yon? Yes or no? Depende. Kung natanggap niyang liwanag, ay dapat siya makikapo at nalaman niya yung totoo na dapat makikapo, hindi niya ginawa, mapupunta yung impyerno talaga. Pero kung hindi niya pa alam, katulad mo, hindi mo pa alam at yung katulad ng iba, hindi pa nila alam ang katotohanan na dapat makikapo at namatay, maliligtas yun. Yung serbisyo mo ba sa SDA, sinesweldohan ka ba nila dito? Galing sa ikapo? Yes or no? No. Oh, no. Wala po ko tinatanggap sa SDA. Kahit $5 wala. No. Actually, may utang nga po ko ngayon 1.5. No, hindi ko alam kung saan po at paano ko babayaran yan. Kaya in God's grace, tutulungan ako ng Panginoon yan. Next question. Okay, so balik tayo doon sa ulupong ng ikapo. So ibig mong sabihin, yung sa Malakay na sinasabi mo, iyon ay para din sa Gentiles. Yes or no? Yes. Oh, yes. Dahil, no, wala namang ibinigay sa Pinoy Romans chapter 9 verse 4 to 6, lahat ibinigay sa Hudyo. Pati yung Bible na gamit natin sa Hudyo. Yung kaligtasan, yung Kristo sa Hudyo. Kung ipapahudyo hindi ka kasali dyan. Hindi rin ako kasali dyan. Walang binigay sa Pinoy Okay, ang kaligtasan ba sa Old Testament, sa Hudyo? Pareho ba ng kaligtasan sa Gentiles? Yes or no? Yes. Dahil ang kaligtasan, ang sabi ng Panginoon Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ayun ang sabi ng ating Panginoon Kristo, no? So, wala ka lusot, Brother Alex. Hindi ka makakalusot sa akin dito sa tanungan natin. Next question. So, ibig mong sabihin, nung Old Testament, nung wala pa yung New Testament, pareho lang ang kaligtasan ng Jews and Gentiles. Yes or no? Yes, dahil ang biyaya ay nandun na po sa Old Testament. Hindi po yan bago katulad sa inyong dispensation. No? Kaya si Abraham may naligtas sa pananampalataya dahil may biyaya na sa Old Testament. Ano ba sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 4:22, no? Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ito ho ang salita ng Panginoon Kristo. Tutulan mo. Okay, so ibig mo sabihin, pag nagpatay ng animal yung mga Hudyo, tinatanggap din ng Diyos ang pag nagpatay din ng animal ang Gentiles kahit hindi circumcised. Yes or no? Yes, spiritually, the application of the atonement. No? Yung pag-unbloody sacrifice natin doon sa Last Supper.
Pero ang dispensation, hindi na naniniwala sa Last Supper. Para sa kanila, inuutos lang daw yan sa Hudyo. Tandaan natin, yan ay do this in remembrance of me. Ang kumakain, ang laman ng Panginoon Kristo, Ang minom, binabalik ko, gusto ko lang ibalik mo yung thinking cap mo. I'm talking about the Old Testament. Old Testament. Kasi sinabi mo pare-pareho lang. Sinabi mo yung Malakay is Jews and Gentiles. So ang salvation ba ng Jews pareho din sa Gentiles nung Old Testament? Yes or no? yes, sapagkat meron nga pong grace na sa Old Testament, no? Hindi po katulad sa dispensation na ang gospel of grace na kay Paul lang, sa 13 letters lang ni Paul, no? So hindi hululusot sa akin yan, alam ko ang dispensation, no? So alam ko ang aral ninyo dispensationalist. Merong grace na po sa Old Testament. So ibig mo sabihin, yung law na ibinigay kay Moses para sa Hudyo, iyon din ay tinutupad ng Gentiles during the Old Testament. Yes or no? Yes, sa Old and New Testament. Katunayan, ang Sabat, Marcos 2:27, ginawa para sa tao. Ang tao, no, tandaan natin yan, sa Greek word, tumutukoy sa mankind. Okay? Ang Greek word ng tao dyan, tumutukoy sa mankind, sa lahat ng tao. Regardless, Jew or Gentile. Next question. So ibig mo sabihin, nagsasabat din ang Gentile nung Old Testament. Yes or no? Yes, maging sa New Testament, nagsasabat ang Gentile. Mark chapter 2 verse 27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi sinabing ginawa para sa Hudyo. Ang sabi ginawa para sa tao. Ang hintil ba tao? Yes. O, kaya ang Sabat para sa hintil. Pero binigyan ng Diyos ng seal of circumcision, tinutuli ang Hudyo. So ibig mong sabihin, tuli din ang Gentiles that time? Yes or no? Yes, hanggang sa ating panahon ngayon. Kahit ako, tuli na ako eh. Kung gusto mo makita eh. Pero alam ko, ikaw rin tuli ka rin eh. Gusto ko makita. Oh. Pero ikaw, tuli ka rin eh. Di ba? Tuli ka rin. Kung hindi ka tuli, yan, maniniwala ako, Hudyo ka. Oh. Yan. Pero tuli ka eh. Nakikihudyo ka. Okay, so ibig mo talagang sabihin, nung binigay ng Diyos ang law kay Moses, nung nandoon siya nakipag-usap siya sa burning bush, sinasabi mo yung law of Moses na yon ay sa buong mundo. Yes or no? Yes. No, sapagkat hindi lang naman sa panahon ni Moses ibinigay yon. Nasa langit na po yun. Basahin po natin. Apokalipsis. Sayang. Shoutout muna kay Joel Manalad. Juan 1:17 sapagkat ibinigay sa magitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Shoutout din kay Omar Garcia, unbelief yun nasa Hebreo. Shoutout din dito kay Peter Pendon, Abrorasha, Amadayon Bamini Jumel. Ayan. Shoutout din kay Ron Fernando. So sa demonyo pala yung nababasa natin sa Malakay 3:10. Shoutout din kay John Zero, pastor ng SDA. Saan mo mababasa? Sa Bagong Tipan na sundin ang ikapo. Saan mababasa na mag-ikapo tayong mga Kristiyano? Shoutout din kay Camacho Fernando. Shoutout sa gwapo nating moderator, Rasha Vista, at kaibigan kong makisig na si Pastor Alexander Santos, at sa makagandang lalaking tropang ABM Denmark. Shoutout din kay Danny Sombilon. Ang sa SDA, lahat daw ng nakautusan ay binigay para sa lahat ng tao. Bagsak na aral yan. Basahin ang Deuteronomy 5:3, Ephesians 2:11 verse 12. Ito yung kanina, no? Shoutout din dito mga kapatid sa TikTok natin. Sir Roel, sabi niya, mali yata ang topic na sa demonyo ang tithes. Ang dapat sana, tinuro ba sa Christian? Yan. Shoutout din kay EXO.
we're talking about salvation for the Gentile. Ayan. Shoutout din dito kay Berto 1347. Shoutout, thank you sa pag-follow at sa lahat ng 5 na followers natin. Shoutout kay Roxy Baby, ang ikapu daw po ang hindi literal. Hindi to ito tumutukoy sa pera. Shoutout din kay Gracia. Nasa biyaya na po tayo, wala na sa batas ni Moise. Okay, dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Siyempre mauna dito si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist bilang negatibo na sa demonyo ang nag-iikapo. Bro Denmar, 5 minutes, your time start. Ito mahirap sa mga anti-law, no, mga kapatid. Hindi nila nakita ang purpose ng kautusan. No? Ang sabi dito sa Awit 89 verse 14, katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. No? Nakita natin ang kautusan ay patibayan. Ibig sabihin, kapag inalis natin ang kautusan, ay inaalis natin ang Diyos sa kanyang luklukan. Sapagkat ang kautusan ay kasing likas ng Diyos. No? Kasing likas ng Diyos. Ano ang sabi ng Exodo? No? Talatang Exodo 31 verse 16. No? Ayan, sabi dito na sila'y mangilid ng Sabat at tutuparin nila lahat ng aking kautusan sa buong panahon na siyang pinakapalaging tipan. No? Katulad ho ng Diyos, ang kautusan ay walang hanggan. No? Kaya po wala pa po si Abraham, wala pa po si Moses, ang kautusan ay nasa langit na. No, sabi dito sa Apokalipsis 11 talatang 18, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang templo, ang kaba ng tipan, at nagkaroon ng kulog at kidlat at mga lindol at ng malaking granizo. Dito mga kapatid, nasa langit na pala ang kaban ng tipan. Wala pa si Moses, wala pa si Abraham, ang kautusan ay nasa langit na. No? At ang kautusan, Galatia 3:29, siyang tagapaghatid natin kay Kristo. Kung walang pagkakilala sa kautusan ay hindi natin makikilala ang ating kasalanan. So therefore, hindi tayo mangangailangan ng tagapagligtas kung hindi natin makikilala ang kautusan. Siya nagtuturo sa atin na tayo ay makasalanan. So iyan ay makapaghahatid sa atin sa ating Panginoon. Kaya ho ang kautusan ay katunayan at ebidensya, produkto ng ating kaligtasan na tayo ay tunay ngang kay Kristo. John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig ay sundin ninyo ang aking mga utos. No? Sa madaling salita, ang tunay na nagmamahal kay Jesus ay yaong sumusunod sa utos ng Diyos. No? Kaya, kanina napatunayan natin na si Abraham, lingkod ng Diyos, ay sa Diyos, hindi ho sa demonyo. Nagbigay ng ikapu kay Melchizedek na siyang manifestation ng ating Panginoong Kristo. Punong pari, hari, katulad din ng ating Panginoong Kristo, na siyang kordero ng Diyos na inialay para sa ating kaligtasan, ngayon tagapamagitan sa banal na santuaryo sa langit, ay ating pinagdidiwang sa misteryo ng ating pananampalataya. Na si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kailangan pagandaan natin dahil si Jesus ay malapit nang dumating. No? Kaya ang ating kapatid na Brother Alex, kailangan niya maintindihan, no? Salvation is not behavioral, but more on relational. No? Katulad ng mag-asawa, si Kristo at ang Iglesia ay mag-asawa, kung tayo ay lumabag sa kasunduan, no? Tayo ay mapapahiwalay sa Kanya. Katulad din ng mag-asawa. No? It is more on relational, Isaiah chapter 59 verse 2. No, dahil si Kristo at ang Iglesia ay itinuring sa kasintang lalaki at sa kanyang mapapangasawa, mga kapatid. No? So, tanging itinuturo ng Adventist, no, na si Kristo ang daan sa kaligtasan. Ang pananampalataya, thank you,
Ang pananampalataya, mga kapatid, ay nagbubunga ng pagsunod sa kautusan. At ang pananampalatayang ito ay nagliligtas sa atin. At matapos ating maligtas, hindi tayo lalabag, kundi susunod sa kalooban ng Diyos. No? Yun po ang turo naming mga Adventist. Kaya kung nais po ninyo, nagnanais po kayong maligtas, mga kapatid, no? Kilalanin nyo si Jesus, kayo'y makipagrelasyon sa Kanya, at pagkatapos ay sumunod sa Kanyang kautusan. Sapagkat sabi ni Jesus, kung gusto mo pumasok sa buhay, sundin mo, no? Tuparin mo ang mga utos. No? Anong utos yan? Entuli yan, 10 utos, mga kapatid. No, dahil again, relational po ang kaligtasan. Kayo po ay akinan niya yan, mga kapatid, na i-open ang inyong kaisipan. Time na? Yes, bro. Okay, dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na sa demonyo ang nag-iikapo. Pastor Alexander Santos ng Blood is Salvation. Ready mo muna yung share screen mo, bro. Dali lang Kita ba? Yes, bro. Proceed ka, bro. Okay. Okay, start na ako. Okay, okay, Matthew 7:21, okay? Nakalagay dito. Matthew 7:21 ba? Tama ba ako? Ay, hindi. Mali ang ano ko. Okay, anyway, gusto ko lang sabihin sa inyo na nagkamali ako ng verses. Gusto ko sabihin sa inyo na yung sinasabi ni Brother Denmar, yung kabuuan ng Bible. At saka kaya ko sinabi yung mga nag-iikapo ay sa demonyo. Yun yung mga nagtuturo ng ikapu, ha? Yung mga nagtuturo ng ikapu. Ngayon kung sinasabi naman ninyo na galing naman sa puso ko yung ikapu, bakit magiging sa demonyo yun? Sa panahon na yun, kaya mo pa kasi. Kaya nyo pa kasing magbigay ng ikapu. Pero pag time na hindi nyo na kaya, pagsasabihan na kayo ng mga magnanakaw. Sigurado narinig nyo na yan sa Malakay. Huwag niyong nakawan ng kaba ng Diyos. So tapos, napunta tayo sa salvation. Sabi niya, yung kailangan daw sumunod tayo. Pagkatapos daw nating manampalataya, kailangan sumunod tayo. Sumunod saan? Sinabi niya nung huli, sa kalooban. Ano ba yung kalooban? Ano yon? Sabat ba yon? Ikapu ba yon? So ang question ko, under Denmar yung mga naniniwala sa kanya sa lahat ng SDA, kaya nyo bang sumunod? Yan lagi ang tinatanong ko Kaya nyo bang sundin? Maliwanag na ang kaligtasan natin ay ginawa ni Jesus Christ sa krus. Ginawa niya. Sinabi niya, it is finished. Ano yun? Iyon yung salvation. Kaya nga, ang salvation ay the one who seeth the Son and believeth on Him will have everlasting life. Hindi naman natin nakita. Kaya sinabi niya kay Thomas, Thomas, you see, because you see me, you believed. Blessed are those people who did not see me and yet believe. Kaya sabi niya sa John 3:16, talking about salvation, for God so loved the world. Sino yung world? Jews and Gentile. Kung sino yung maniwala sa Kanya, will have everlasting life. Hindi temporary life. Pag nandyan kayo sa SDA, ang ibibigay sa inyo ay temporary life lang. Kay Jesus Christ, eternal life. Pag nandyan kayo sa SDA, ipapasunod pa sa inyo lahat ng batas. Pag lumabas kayo dyan at naniwala kayo kay Apostle Paul, you are saved by faith. At saka, na-disappoint ako sa'yo, medyo reviewin mo to, iba ang kaligtasan ng Gentiles, iba ang kaligtasan ng Hudyo during that time. Kung gusto mong aralin,
Yung mga Gentiles kailangan makita yung God of Israel at kailangan magpa-convert sila. Kailangan magpatuli sila. So nalito ka dyan kasi nakafocus ka sa New Testament. So, sa demonyong aral ba ang ikapu? The answer is yes. Kasi isa ako sa naloko dyan. Sa mga hindi pa naloloko, hindi pa nakukonvict, hindi nyo to makukuha. Tandaan nyo, ang simbahan na binabayaran nyo, demonyo ang nakatira dyan. Hindi ang Panginoon. Hindi Panginoon ang nakatira dyan because if you believed na ikaw ay pinanganak na walang espiritu, that's dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, dahil sa blood niya, sa itinagas niya, sinelyuhan ka pabalik. So, nasa iyo ang Diyos ngayon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, when two or more gather in my name, I am in the midst of them. Nandoon siya palagi. Kahit nasa kotse ka, kahit nasa kwarto mo, kahit nandoon ka sa banyo, at nag-uusap kayo ng asawa mo, ng anak mo, nandoon ang God. So, God is everywhere. Ika nga sinasabi nila, di ba? At iyon ay ang mga saved Christians. So, sana makita niyo yan, ang nagbibigay at nagtuturo ng 10% ngayon ay sa demonyo. Okay? Dahil iyan ay in constraint na hindi pinapayagan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Blood is Salvation Church versus Seventh-day Adventist Church. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna sila magpasalamat sa ating audience sa Facebook, sa YouTube channel at sa TikTok. Unahin natin si Pastor Alex. Pastor, salamat. Okay, maraming salamat, Brother Rasha. Pwede ba tayo bukas, Brother Rasha, sa Romans ko, chapter 3, Oh, 11 a.m.? yes bro. Okay. Gusto ko lang i-announce sa inyo na nagtuturo ako ng verse-by-verse Bible study sa Russia. At ang Book of Acts, na simulan ko na, Acts 1, inuulit ko lang to repetition para i-challenge ko lahat ng mga kadebate ko, si Brother Denmar, i-challenge ko kayo, si Brother Camacho, lahat, si Erwin de la Cruz, lahat i-challenge ko kayo na this is the right time na magturo tayo ng verse-by-verse Bible study na sinimulan ko na. Bigyan ko lang ng konting example para sa kagaya ni Brother Denmark kanina, binanggit niya yung Romans 2:29, nagbanggit siya na tungkol sa Hudyo. So tingnan natin ang buong context kung ano yung ibig sabihin ng chapter 2. So panawagan yan sa mga debatista, sa mga may mga questions, the best way to understand the Bible is to teach it verse by verse, book by book, chapter by chapter. So sana magustuhan niyo yan. Iyan niya yung next era. Ito na yung susunod na level up. Besides sa debate, sana magturo na rin kayo ng verse by verse. So Brother Denmar, I encourage you. Maraming salamat sa debate natin. At sa mga nakikinig, sa mga nakapakinig nito, kagaya ng sinabi ko kanina, tingnan nyo dito kung sino yung may heart ng Antichrist. Kasi pareho kaming Christian dito, but we don't know who is fake. So ang makapagsasabi niyan, kayong mga nanonood, halukayin niyo yung puso namin kung sino ang nagbibigay ng buong puso pagdating sa salvation, pagdating sa mga aral, at kayo ang makikinabang dito. So may God bless us all in Jesus' name. Okay. Bro Den, pasalamat ka din bro. Nakamute ba ako, Bro Rasha? Nakamute ba? Okay. Ayan, so good morning sa lahat mga morning pa ba? Afternoon na. Oh. So magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ano po? So purihin natin at luwalhatiin ang ating Panginoon sa naganap na usapin ng magkaibigan, no? Ito po ay pang magkaibigan lamang. Bagaman nagsusuntukan sa hangin, no? Ay kami po ay ni Brother Alex ay nananatiling magkaibigan, no? Yan, magkaibigan po kami niyan ni Brother Alex. No, ito po ay doktrina lamang,
no usaping doktrina, walang personalan. No? So pinasasalamatan natin ang ating Panginoon sa nangyaring usapin at gayon din sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok at sa makapanonood pa nito mga kapatid at mga kaibigan, anuman po ang inyong komento o hinaing at mga sama ng loob, kung meron man, diyan sa comment box, ay yan po ay tinatanggap po natin, malugod po nating tinatanggap at yan po ay para sa ikay-improve po ng inyong maliit na lingkod, no? At gayon din pinasasalamatan natin ang bumubuo ng Advent Biblical International Ministry sa pangunguna ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog. At siyempre ng ating ka-ABIM, Brother Fernando B. Camacho Jr. At siyempre gayon din sa bumubuo ng 3A Media. Mga kapatid, sa inyong lahat, yan po sa 3A Media, binabati po natin kayo. At mga kapatid, announcement ko lang po ito, no? Sa darating na Sabado, nandiyan po tayo sa Pag-asa, Seventh-day Adventist Church, diyan po sa Quezon City, sa likod lamang po yan ng SM North EDSA, mga kapatid. Kita-kits po tayo dyan, no? At meron tayong Iloilo trip. Papunta tayo ng Iloilo this May 22 to 26, no? Praise the Lord. And mga kapatid, ano pa? I-announce natin. So may debate din tayo. May 17 ba yun, Brother Rasha? May 17, may debate tayo ng gabi dun sa isang XMCGI, no? Na ating kausap. No? So yun lamang mga kapatid at maraming salamat po. Ito po ang inyong pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago. Nagpapasalamat at nagpapaalala sa inyo ng patuloy kayong manampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas sa panahon. Kaya kapatid, kaibigan, Brother Alex, Brother Rasha, kasama kayong dalawa, maganda kayo dahil si Kristo malapit nang dumating. Siyang ating tagapagligtas. Okay? God bless po sa ating lahat. Thank you din. Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng nanonood. Meron tayong halos 1,221 total views sa TikTok, mga kapatid. Meron tayong 5 new followers natin dyan. Shoutout din dito mga kapatid sa lahat ng nasa Rasha Vista na Facebook, mga kapatid, at dyan din sa ating YouTube channel. Please subscribe yung aking YouTube channel, Rasha TV, at pakipollow na din ako sa aking Facebook, Rasha Vista, dahil dyan ako laging nagla-live. At dito din sinisikap natin mga kapatid na ma-connect din dito sa TikTok. So abangan nyo lagi dahil lagi na akong magla-live pati sa TikTok, mga kapatid. Subaybayan nyo lagi yung mga program ng dalawang ito at merong mga upcoming debates pa. So kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandyan si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist at si Pastor Alex ng Blood is Salvation, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran sa aking platform, mga kapatid, at syempre sa lahat ng kondisyon ng ating mga debater, mga kapatid. So maraming salamat again at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Okay, thank you, Salamat, Brother Brother Alex.